Maria, isang ina na pinahahalagahan ang lahat sa kanyang puso. Ang pagbanggit sa pagdalaw ng mga pastol sa bagong silang na si Jesus ay dito lamang sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas mababasa. Nais bigyan diin sa kwentong ito na ang mga itinuturing na walang halaga noong panahong ito tulad ng mga kababaihan, mga aba, mga may sakit, mga bata, mga makasalanang tao ay binibigyang pagpapahalaga sa pagsilang ni Jesus. Ang mga pastol na unang nakarinig ng mabuting balita ng pagsilang ni Jesus ay itinuturing na hindi mahalaga. Dahil sa kanilang gawain ay hindi nila masunod ang lahat ng mga batas at regulasyon at sa makatuwid ay itinuturing na marumi at hinahamak. Ang pahayag ng anghel ang nakatulong sa kanila na maunawaan na ang tagapagligtas ay isinilang para sa kanila. Sa kwento ding ito, ipinakita ang mahalagang ginampanan ng isang babae sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Si Inang Maria, Ina ng Diyos. Inilala niya at tinanggap ang mga pahayag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Hindi man niya ito lubos na nauunawaan, ngunit siya ay nakinig, nagmuni-muni at bukas loob na tumalima sa mga pahayag sa kanya ng Diyos. Ipinakita ni San Lucas sa kanyang ebanghelyo na si Maria bilang ina ng Diyos ay modelo natin sa tamang pag-iisip at maingat na naglalaan ng oras para sa isang malalim na pakikinig upang maunawaan niya ng may karunungan ang banal na kalooban ng Diyos. Itinuturo ng inang simbahan na buong puso niyang ibinigay ang matamis niyang oo sa Diyos nang sabihin sa kanyang magiging ina siya ni Jesus, ang salita na nagkatawang tao. At sa patnubay at udyok ng Espiritu Santo, si Maria ay ipinagbunyi ni Elizabeth na ina ng aking Panginoon. Kaya naman, ipinapahayag ng Iglesia na si Maria ay tunay na ina ng Diyos, ang Theotokos. Malalim ang pananampalataya ni Maria, sapagkat hindi siya nag-atubiling sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Marahil, ito'y bunga rin ng kanyang pusong hindi makakalimot sa kabutihan at kadakilaan ng may likha. Dahil mabuti at tapat ang Diyos, walang dahilan si Maria para tanggihan ang kadakilaan ng pagiging ina ng kanyang nagkatawang taong anak. Kaya naman nang dumalaw ang mga pastol upang silayan ang bagong silang na Mesiyas, pinagnilay-nilayan niya sa kanyang puso ang lahat ng naganap sa kanyang buhay. Kagaya ni Maria ang ina ng Diyos, magandang pagkakataon ang bagong taon na ito upang pagnilay-nilayan din natin ang katapatan at kagandahang loob ng Diyos sa atin at ingatan ito sa ating puso. Tandaan nating hindi nagagapi ng mga pagsubok ng buhay ang katapatan ng Diyos sa atin. Paano tayo magkakaroon ng pusong tapat sa Diyos? Una, katulad ni Maria, alalahanin natin lagi ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay.
Sa panahon ng pagsubok at paghihirap, magandang panghawakan natin ang mga pagkakataong hindi tayo iniwan ng Panginoon at naging tapat siya sa atin. Sa ganitong paraan, lalago ang ating pananalig at pag-asa sa Kanya sa tuwina. Ikalawa, katulad ni Maria, pakaingatan natin sa ating puso ang salita ng Diyos at patuloy na pagnilay-nilayan nito bilang landas ng ating buhay. Tandaan natin ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan na maaaring makapagpabago ng ating buhay. At ikatlo, maging matalino sa pamamagitan ng pag-imbak ng mga pangyayari, salita at karanasan sa ating puso. Kung ito'y hindi magandang karanasan, matuto mula sa mga ito at magpatuloy sa paglakad sa daan ng karunungan at katwiran ng Panginoon. Kung ito na may magandang karanasan, mas matuto pa sa pamamagitan ng pagpapalago sa mga ito.